Mainit ang hapon nang dumating si Enrico sa maliit ngunit marangyang function hall, kung saan gaganapin ang binyag ng anak ni Estela at Alvin. Maingay ang mga tao, masigla ang tawanan, at halatang excited ang magkakamag-anak na matagal ding hindi nagkita-kita. Sa isang sulok, napansin niyang may photo booth, candy buffet, at naglalakihang balloon arrangements. Malayo sa simpleng okasyon na kinalakihan niya. Habang papalapit siya sa mesa, natanaw niya kaagad si Bea at Jerry, na abala sa pakikipagkamay at pagngiti sa mga kamag-anak. Si Bea, naka-airline uniform pa nang dumating. Agad na nalapitan ng mga pinsan. Ay Bea, grabe, ang ganda mo talaga sa uniform mo. Ipasyal mo naman kami sa Hong Kong minsan. Sabi naman ng isang tiyahin niya. Si Jerry naman, tulad ng isang profesional na accountant, ay pinupuri dahil sa bago nitong trabaho sa isang kilalang kumpanya sa Maynila. Samantalang si Enrico, tahimik lang na nakaupo. Walang lumapit sa kanya. Wala man lang bumati. Tanging si Mauricia ang kanilang ina, ang mabilis na nagtanong ng, Kumain ka na ba? Ngunit bago pa man siya makasagot, lumapit na kaagad si Tita Maribeth, ang babaeng kilalang may tabas ng dilang parang kutsilyo. Oh Enrico, andito ka pala. Sabay tingin mula ulo hanggang paa. Tila sinusukat ang bawat hibla ng suot niya. Opo tita. Mahinahong sagot niya. Nauna ka pa sa amin ha? Akala ko busy ka. Kaso wala ka naman atang pinagkakaabalan sa buhay mo, hindi ba? Tumawa itong pilit at sabay lingon sa mga nasa paligid na halatang nakikinig. Buti pa sina Bea at Jerry. May narating na. Ikaw naman, ayan. Wala pa ring pinatunguhan ng buhay mo. Narinig niya ang mahihinang tawanan mula sa kabilang mesa. Ramdam niya ang paghapdi sa kanyang dibdib, ngunit mas pinili niyang hindi sumagot. Hindi niya ugaling makipagsagutan, lalo na sa mas matatanda sa kanya. Lumapit si Bea, halatang naiinis. Tita naman. Bulong nito, ngunit agad siyang tinapik ni Enrico. Okay lang, sabi niya. Pero sa loob-loob niya, hindi na talaga okay ang lahat. Habang ipinagdiriwang ang binyag, mas lalo pang umikot ang kwento ng paghanga sa dalawang kapatid. Kung gaano sila ka-successful, kung paano silang nakapagtapos, kung saan sila nakarating, at paulit-ulit na tinatanong kung ano raw ba ang plano ni Enrico sa buhay. May nagsabi pa ng, Nako, sayang ka naman Enrico. Ikaw pa naman ang panganay. Wala ka man lang diploma. Sa bawat salita, parang may kumikiliti sa nakaraan niyang pilit ng kinakalimutan. Gusto niyang umalis. Pero naisip niya ang bata, ang pamangkin sa pinsan, na siyang dahilan ng pagpunta niyang tunay, kaya't nanahimik siya at tiniis ang bawat pangmamata sa kanya. Nang matapos ang reception at nagsimula ng mag-uwian ng iba, tumayo siya sa labas ng venue at tumingin sa papalubog na araw. Tahimik, halos walang ekspresyon, pero sa loob niya ay may malaking gumagalaw, isang init na hindi galit, kung hindi pagod at pagkasawa. At doon, sa mismong araw na yon ay muli siyang minaliit at binutasan ng dignidad niya. Dahan-dahang nabuo ang isang desisyong matagal na niyang nilulunok. Tama na, hindi ako mananatili sa lugar. Natingin nila ay napakababa kong tao. Simula ngayon, bobohin ko ang pangarap ko. At nagsimula ang araw ng kanyang muling pagbangon. Kinagabihan matapos ang binyag, hindi kaagad nakatulog si Enrico. Humiga siya sa lumang kutsyon sa inuupahang kwarto. At habang nakatingin sa kisame, bumalik sa isip niya ang lahat. Ang mga taon ng sakripisyong pilit niyang tinatalikuran para ito ay makalimutan. Ngunit ngayong muling binuksan ng pagmamaliit ang sugat, wala siyang nagawa kung hindi balikan ang kanyang nakaraan. Noong bata pa sila,
Madalas niyang makita si Puldo, ang kanilang tatay, na lasing na umuuwi, amoy alak at pati na rin amoy usok ng sigarilyo. Kapag wala sa wisyo, madaling uminit ang ulo nito. Ang simpleng ingay ng kutsarang umiikot sa tasa ni Mauricia ay sapat na para magalit ito. Si Mauricia na kanilang ina ay tahimik at mabait. Palaging nagsasabing, Anak, pagpasensyahan niyo na ang tatay niyo ha. ngunit bata pa lamang si Enrico, alam na niyang hindi yon normal. Sa edad na 10 taong gulang, alam na niyang hindi naaasenso ang buhay nila kung aasa lamang sila sa kanilang magulang. Kahit nang mag-high school siya, nagsimula siyang maghanap ng pagkakakitaan. Una ay ang pagwawali sa tindahan ni Aling Jelay. Tapos paghatid ng tubig sa kapitbahay. Pag-aayos ng bisikleta ng mga batang malilikot. Hindi niya ito ginagawa para sa baon niya, kung hindi para kina Bea at Cherry, na kanyang mga kapatid. Naaalala niya, noong grade 6 pa lamang si Jerry. Iyak ito ng iyak dahil wala itong pambili ng illustration board. Hindi makakapasok kinabukasan. Kahit nagtrabaho si Enrico hanggang gabi, bilang tagabuhat ng hollow blocks para lamang may pambaon sa kanyang kapatid. Walang kaalam-alam ang mga tiyahin nilang mahilig humusga na ang hindi nakapagtapos sa kanilang magkakapatid ang siyang naglalatag ng daan upang ang dalawa ay makaahon sa buhay. Pagdating ng high school, inalok si Enrico ng guro niya na mag-apply sa scholarship. Matalino ka, iho. Sayang kung hindi mo itutuloy ang pag-aaral mo. Sabi ni Ma'am Coloma. At gusto niya ito. Alam ng Diyos kung gaano niya gustong matuto. Pero nang maalala niyang darating ang araw na sabay papasok sa kolehiyo ang kanyang dalawang kapatid at wala silang sapat na pera para sa mga ito, kahit pang matrikula lang ng isa, kaya naman ibinaon niya ang kanyang pangarap. Hindi siya nagduda. Hindi nagreklamo. Tinanggap niyang siya ang hihinto. Siya ang magtatrabaho. Siya ang magbibigay ng daan upang ang kanyang mga kapatid na nakakabata sa kanya ay magkaroon ng kinabukasan na maganda sa pamamagitan ng kanyang pagtatrabaho. Nagsimula siyang magtrabaho sa construction. Maghapong buhat, maghapong alikabok, at pag-uwi. May mga gabi pang wala silang hapunan dahil sa ginamit niya ang ipon para sa pang-tuition ni Jerry. Si Bea naman, pangarap na maging isang flight stewardess, kaya't nag-enroll ito sa special training. Lahat iyon ay tahimik na sinalo ni Enrico. Pero sa kabila ng lahat, ang pamilya ng kanilang ina at ama, mga tiyahin, pinsan, at pati na rin lola, ay walang ibang nakikita kung hindi ang katotohanang hindi siya nakapagtapos. Wala silang ideya kung gaano kabigat ang pasan niya. Hindi nila alam na siya ang nagbukas ng pinto para sa kinabukasan ng kanyang dalawang kapatid. Isang araw, nagkausap sila ni Mauricia habang naghahain ng simpleng hapunan. Anak, pasensya ka na ha? Mahinang sabi ng ina, halos pabulong. Ngumiti lang si Enrico. Day, wala ho yun. Bahalang araw po ay makakabawi rin po ako. Para sa sarili ko naman po. Pero hindi niya alam kung kailan ang araw na yon o kung papaano. Ang alam lang niya, kailangan niyang mabuhay para sa iba. At matagal. Napakatagal nang hindi niya naitanong sa kanyang sarili kung ano ba talaga ang gusto niya. Ngunit pagkatapos ng binyag, nang araw na muli siyang minaliit, parang may nagbukas na pinto. Panahon na para hanapin niya ang kanyang sarili. Kinabukasan matapos ang araw na yon, pinilit na Enrico na bumalik sa normal ang araw niya. Maagang gumising, simpleng almusal, tapos diretso sa isa sa mga sideline niyang pagkakargador doon sa palengke. Ngunit habang nagbubuhat ng sako, paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang mga salitang binitawan ng tita Maribet niya at ng iba pa nilang mga kamag-anak. Wala kasi siyang narating.
Ikaw lang ang hindi nakapagtapos. Buti pa ang mga kapatid mo. May natapos na. Ikaw, wala. Hindi mo alam kung anong gagawin mo sa buhay mo. Hindi siya galit, pero ang sakit ay nanunuot pa rin. Hindi dahil sa minaliit siya, kung hindi dahil walang nakakakita sa totoo, na matagal niyang isinantabi ang pangarap para sa mga taong pinagmamalaki ng lahat ngayon. Pagkatapos ng trabaho, nakaupo siya sa gilid ng kalsada. Pinupunasan ng pawis at alikabok nang biglang may bumusina sa harapan niya. Isang lumang multicab na puno ng speakers, wires, at stands. Enrico! Tawag ng isa sa matagal na niyang kaibigan na si Jomar. Isa itong organizer sa isang maliit na event. Uy tol, kailangan ko kasi ng dagdag tao. May gig kasi kami ngayon. Gusto mo bang sumama? Bayad naman eh. Hindi na siya nagdalawang isip pa. Kailangan niya ng extra income. Pero higit doon, gusto niyang maramdaman na may halaga pa rin ang ginagawa niya. Pagdating nila sa venue, isang maliit na birthday party ang gaganapin sa covered court. Inatasan siyang magbitbit ng speakers, mag-ayos ng ilaw, at maglatag ng kable. Simple lang ang trabaho. Pero habang pinapanood niya si Jomar na iniisa-isa ang pag-aayos ng sound mixer, equalizer, at iba pang ilaw, may kakaiba siyang naramdaman. Para bang may humatak sa loob niya. Tinanong niya si Jomar, "Pre, paano mo natutunan yan? Ang ganda pala kapag gumagana ang lahat, no?" Ngumiti si Jomar. "Sa YouTube lang bro. Saka practice na rin. Alam mo namang dati rin akong construction boy katulad mo. Sinubukan ko lang talaga. Tapos ayun, nagustuhan ko naman. Kaya ito tuloy-tuloy na." Tumingin si Enrico sa mga umiilaw na LED bar lights, sa mga nagsasabay-sabay na tugtog, at sa saya ng mga tao nang magsimula na ang programa. Parang biglang may pumutok na bombilya sa utak niya. "Kaya ko rin to eh," bulong niya sa kanyang sarili. Nang matapos na ang event, hindi siya kaagad umuwi. Tumulong siyang magligpit pero sabay tanong ng, "Ano ang tawag dito? Para saan to? Paano ginagamit yun?" Hindi siya nahiya. Gusto niya kasing matuto. At doon nagsimula ang unang binhi ng panaginip. Pag-uwi niya at nakahiga na sa kama, hindi na ang pangmamaliit ang nasa isip niya, kung hindi ang mga umiilaw na spotlight, ang tunog ng mixer, at ang posibilidad na kaya rin niyang gumawa ng isang bagay na maganda, malinis, at masaya para sa mga tao. Kinabukasan, naghanap siya ng tutorial sa YouTube. Hinanap niya ang mga libreng video tutorials. Bawat gabi, pagkatapos magtrabaho, nanonood siya ng mga lecture patungkol sa sound engineering, basic wiring, lighting setup, at marami pang iba. Kahit mabagal ang kanyang cellphone, tiniis niya ang lag nito, at pati na rin ang pixelated na screen. Hanggang sa nagpa siya na nga siyang mag-ipon para sa unang gamit. Isang second-hand na microphone at maliit na speaker. Hindi yun bago, hindi maganda, pero para sa kanya, ito ay isa ng kayamanan. Hindi pa niya alam kung papaanong sisimulan ang kanyang negosyo. Hindi pa niya alam kung may patutunguhan pa ito. Pero sa unang pagkakataon sa napakahabang panahon, may sarili na siyang pangarap. At sa puso niyang pagod ng magbigay, unti-unting sumibol ang isang bagong apoy. At hindi naging madali ang mga sumunod na taon. Ang pangarap ni Enrico na makapagpatayo ng sariling sounds and light business ay nagsimula sa pera-perasong gamit na halos lahat ay second hand. Minsan, binili niya sa halagang 200 piso ang sirang mikropono na kinakailangan pa niyang ayusin. Minsan naman, nakahingi siya ng luma at kalawanging speaker mula sa kilalang nag-oorganisa ng fiesta sa kanilang lugar. Pero kahit ganoon, bawat gamit ay may kasamang pag-asa. Tuwing gabi, pagkatapos ng buong araw na trabaho,
Umuwi siya para mag-practice mag-setup sa loob ng inuupahan niyang maliit na kwarto. Maingay, masikip, at mainit, pero masaya siya. Ikinakabit niya ang wires, sinusubukan ang ilaw. Tinutono ang maliit na mixer na napulot lang niya sa junk shop. Hindi pera ang unang puhunan niya, kung hindi pagtsatsaga. Nang magkaroon siya ng sapat na gamit para sa isang maliit na birthday event, sinubukan niyang sumabak. Inalok niya ang serbisyo niya sa murang halaga. Halos wala itong tubo. Ang mahalaga para sa kanya ay exposure at karanasan. Ngunit hindi palaging maganda ang resulta nito. May isang event na nasiraan siya ng amplifier sa gitna ng programa. Pinahiya siya ng organizer. Sinabihan siyang hindi siya professional. Umuwi siyang luhaan. Dala-dala ang sirang gamit at bigat ng hiya. Pero kinabukasan, inayos niya ulit ang amplifier at hindi siya sumuko. May pagkakataon ding niloko siya ng kapartner. Tinakbo ang bayad. Iniwanan siya sa gitna ng event na siya lahat ang gumawa. Kinain ng galit ang dibdib niya. Pero natuto siyang maging mas maingat. Hindi niya hinayaang mamatay ang apoy. Pagkalipas ng 2 taon, unti-unti nang nakilala ang pangalan niyang Enrico sa maliliit na barangay events. Hindi man kilala sa malalaking syudad, kilala naman siya sa pagiging maaasahan. At sa tuwing may extra income, hindi siya bumibili ng bagong sapatos o cellphone. Inuuna niya ang gamit. Isang power light, isang speaker, isang microphone, hanggang sa unti-unti, nabubuo na niya ang kanyang future company. Nang tumuntong sa ika-4 na taon, may isang malaking event sa kanilang bayan. Isang concert na naghahanap ng mababa ngunit dekalidad na setup. Tinawagan siya ni Jomar. "Pre, ikaw na ang ire-recommend ko. Alam kong kaya mo to." Takot si Enrico. Sapagkat malaki ang event, maraming tao, pero tinanggap niya. Tinanggap niya ito ng buong puso. At doon siya unang napansin. Dahil sa sipag, tiyaga, at pagiging hands-on. Nagustuhan ng organizers ang trabaho niya. Naulit ang booking hanggang sa lumawak ang pangalan niya. Hindi lang sa bayan kung hindi sa karatig lugar. Pagpasok ng ika-5 taon, binuo niya ang ER Sounds and Light Productions. Pangalan na simple ngunit puno ng dugot pawis. Nag-hire siya ng mga trabahador na katulad niyang hindi rin nakapagtapos ngunit masisipag. "Sama kayo sa akin ha. Walang diploma dito. Gusto ko ay may pangarap kayo." Tinuruan niya sila ng lahat. From wiring to mixing, from lights programming to client handling, at iba pa. Nagbigay siya ng oportunidad na hindi niya naranasan noon. At habang patuloy na lumalaki ang kanyang negosyo, mas lalong tumitibay ang tiwala ni Enrico sa kanyang sarili. At wala siyang diploma, pero meron siyang disiplina. Wala man siyang titulo, pero meron siyang tiwala. At higit sa lahat, wala man siyang sariling pedestal, pero meron siyang pangarap na buhay at gumagalaw. At sa loob ng 5 taon, tahimik siyang umaangat habang ang mga taong dumura sa kanya noon ay walang kaalam-alam. Habang lumalaki ang negosyo ni Enrico, mas naging tahimik ang relasyon niya sa kanyang pamilya. Hindi dahil sa lumayo siya, kung hindi dahil ayaw niyang ipamukha sa mga kapatid at pati na rin sa kanyang magulang ang anumang progreso. Dahil para sa kanya, sapat nang alam niyang unti-unti na siyang umaangat. Hindi niya kailangan ng papuri. Hindi niya kailangan ng mga salitang, "Proud ako sa iyo, kuya." Pero sa kabila nito, malambot pa rin ang puso niya para sa 2 niyang kapatid. Si Bea, na ngayon ay isa ng flight stewardess, ay minsang umuwi at tahimik na naupo sa tabi niya habang nag-aayos siya ng mga kable sa bodega. "Kuya?" mahina nitong sabi. Alam naming 2 ni Cherry na hindi kami aabot dito kung hindi dahil sa'yo." Natigilan si Enrico. Hindi siya sanay sa ganoon. "Tapos na yun, Bea. Ang importante, maayos na ang buhay niyo."
Sagot niya, sabay ngiti at pag-iba ng usapan. Si Jerry, na ngayon ay isa ng accountant, ay minsan ding nagpaabot ng sobre sa kanya. Kuya, alam kong konti lang to, pero para naman kahit papaano ay makabawi kami sa'yo. Ngunit ibinalik niya yon. Hindi ko kayo tinulungan para may utang kayo sa akin. Basta't alagaan niyo lang si nanay ha. At pagkatapos noon, hindi na nila muling binanggit pa ito. Pero dama ni Enrico ang hiya at guilt sa puso ng dalawa. Hindi niya yun hinanap. Hindi niya yun hiningi. Pero nararamdaman niya. Dahil alam niyang saksi sila sa lahat ng dumaan sa kanilang buhay noong sila ay bata pa. Ang pagod niya, ang hapdi, ang gutom, at pati na rin ang pagtitiis. Samantala, si Mang Poldo, tumanda na rin ngunit hindi nagbabago. Paminsan-minsan ay tumatawag para humingi ng pera. Hindi na siya nagagalit dito, pero hindi rin siya umaasa na may kapalit ang anumang mabuting gawin niya. Si Mauricia naman ang kanyang ina. Ito lang ang laging nag-aalala ng tahimik. Minsan ay tumatawag ito sa telepono dahil gusto siyang makausap. Anak, miss ka na namin dito. Bihira ka na kasing umuwi. Nay, busy lang po ako sa trabaho ko. May naipon ka naman na ba anak? Ingatan mo yan ha. Sana ay gumanda ang buhay mo. May kung anong kumurot sa puso niya sa linyang iyon. Kasi hindi alam ng kanyang ina na maganda na ang tinatahak niyang landas. Hindi nito alam na ang kanyang anak ngayon ay nakakasalamuha na ng mga sikat na artista, event organizers, at corporate clients. Hindi nito alam na may bodega na siya, may sariling sasakyan para sa kanyang gamit, at may empleyadong sumasandal sa kanya. Pero hindi pa niya kayang sabihin, sapagkat hindi pa ito ang tamang panahon. Isang araw, nabanggit ng tiyahin nila sa group chat na magkakaroon ng malaking reunion ang kanilang angkan. Lahat ay imbitado. Lahat ay dapat na umattend dahil once in a lifetime daw ito. Nang makita niya ang mensahe, napabuntong hininga siya. Ayaw niyang pumunta. Ayaw niyang bumalik sa lugar kung saan niya unang naramdaman na wala siyang kwenta para sa kanila. Pero isang bagay ang kumalabit sa puso niya. Hindi para magyabang, kung hindi para magpakita na hindi niya kailanman ikinahiya ang kanyang sarili. Kaya sa huli, tumugon siya ng tahimik. Pupunta ako. At hindi niya alam, yun na pala ang araw na magbabago ang tingin ng pamilya niya at pati na rin ang kanyang buong angkan sa kanya. Dumating nga ang araw ng reunion. Maaliwalas ang resort. Puno ng ilaw, palamuti, at maagang dumating ang mga tiyahin at kanyang pinsan. May mga nagbibidahan sa bagong sasakyan, bagong negosyo, bagong travel, at marami pang iba. Tipikal na okasyon ng magkakamag-anak na punong-puno ng pagpapakitang gilas at kwentong may halong yabang. Tahimik lang si Enrico nang pumasok siya sa venue. Simple ang kanyang suot. Polo, maong, at lang luma niyang sapatos. Hindi siya bumili ng mamahaling damit. Hindi niya yun kailanman kinailangang patunayan. Pagkapasok pa lamang, agad na sumalubong ang pamilyar na boses na para bang bumabaon sa tuwing maririnig niya. Ay, nandito na pala ang walang kupas nating si Enrico. Sigaw ng kanyang tita Maribeth, sabay tawa ng ilang naroroon. Akala ko hindi ka aattend eh. Baka wala ka pang pamasahe ha? Dagdag pa nito, sabay kislot ng kilay. Merong mga nagtawanan na kanyang mga kamag-anak. May mga tumango na para bang tama ang biro. Ngunit ngayong mas matatag na si Enrico, iba ang pakiramdam niya. Oo, merong hapdi pa rin, pero hindi na siya tulad ng dati. Lumapit si Bea at Cherry, halatang naiilang at napapahiya sa asal ng kanyang tiyahin. Kuya Enrico, wag mo na lang pansinin. Bulong ni Cherry. Ngumiti lang si Enrico. Sanay na ako. Wala na sa akin yan. Habang nag-uumpisa ang programa, nagtanong ang MC.
Sino po bang nag-setup ng lights and sounds natin ngayon? Ang ganda kasi eh. Hindi nagsalita ang sino man sapagkat hindi nila alam. Wala ring umamin. Hanggang sa may pumaradang dalawang malalaking truck sa harapan ng venue na ikinagulat ng karamihan. Dinumog ng mga bata ang sasakyan dahil napanganga sila sa logo nito. ER Sounds and Light Production. Kilalang kilala sa probinsya at karatig lugar. Gamit sa concerts, town fiestas, at corporate shows. Uy, di ba ito yung kumpanya na gamit sa show ni... Bulong ng isa. Sigurado kumpanya to ng bigating organizer sa lungsod. Sabi naman ng isa pa. Grabe, ang laki ng market nila ngayon ah. Habang nagtataasan ng kilay ng mga kamag-anak, may bumaba mula sa truck. Mga trabahador na nakauniforme, formal at halatang propesyonal. At nang makita nila si Enrico, ito ang kanilang sinabi. Sir, nandito na po yung additional par lights. Nakasetup na rin po yung stage. Check nyo na lang po. Sabay-sabay na napalingon ng buong pamilya. Sir? Si Enrico? Tinawag nilang sir? Ibig sabihin, boss nila siya? Ha? Hindi naman siguro. Baka nagkamali lang sila. Bulong-bulungan ng marami. Parang may sumabog sa lupa. Natahimik ang lahat. Lalo na si Tita Maribeth na biglang napatigil ang bibig. Halos hindi ito makatingin kay Enrico. Lumapit ang organizer ng reunion at masayang nagsabi. Sa Sir Enrico pala. Salamat Sir Enrico ha. Hindi namin alam na kayo pala ang nag-setup ng sounds and light na ito. Kaya naman po pala napakaganda. Pasensya na't hindi po kita napansin kaagad. Parang tumigil ang oras. Lahat ng mga kamag-anak na minsang minamaliit siya ay nakatayo lang, nakanganga. Natamemi sila at hindi makapaniwala. Si Stella at Alvin, ang magpinsang nagpabinyag noon kung saan siya unang nainsulto, ay mabilis na lumapit. Enrico, hindi namin alam. May malaki ka palang negosyo. Pasensya ka na sa nakaraan ha. Mali ang inasal nila noon sa'yo. Tahimik lang si Enrico. Hindi niya kailangan ng palakpakan. Hindi niya kailangang magbuhat ng bangko. Pero sa unang pagkakataon, nakita niya sa mga mata ng kanyang pamilya at mga kamag-anak. Hindi awa, hindi pang mamaliit, kung hindi respeto at pagkamangha. At doon niya naramdaman. Ito na ang araw. Ang araw ng kanyang pagbangon. Ang araw na magpapakita, hindi para magyabang, kung hindi para ipaglaban na hindi maliit ang pangarap ng mga tahimik. Matapos ang pagkagulantang ng buong angkan, nagsimula nang magsilapitan kay Enrico ang mga kamag-anak niya. Ang dating mga nakataas ang kilay, ngayon ay halos hindi makatingin ng diretsyo. Tila sinusukat kung gaano na sila kabait, na ngayon na meron na siyang narating. Pero si Enrico, kalmado lamang siya, parang walang nagbago. Nakatingin lang sina Bea at Cherry. Parehong nangingilid ang luha. Kuya, mahina ngunit madamdamin ang kanilang boses. Niyakap sila ni Enrico. Kung may narating man ako, dahil din yun sa inyo. Kayo ang dahilan kung bakit ako lumaban. Kuya, ang tagal mong tiniis ang lahat. Tapos hindi mo man lang sinabi. Sabi ni Bea habang humihikbi. Para saan? Sagot ni Enrico na may mapait na ngiti. Hindi naman ako gumagawa para purihin ako. Lumapit si Mauricia, ang kanilang ina. Tahimik pero nanginginig. Anak, patawarin mo ako ha. Patawarin mo kami ng tatay mo. Ako ang dapat na nag-aalaga sa inyo. Ako ang dapat na nagtataguyod pero ikaw ang gumawa ng lahat para sa amin. Na kami dapat yun. Naluha si Enrico. Hindi dahil sa sama ng loob. Kung hindi dahil sa wakas ay narinig niya ang mga salitang imposible niyang marinig noon. Tapos na po yun, Nay. Wala po akong hinanakit sa inyo. Mahal na mahal ko po kayo. Sa hindi kalayuan, si Mang Poldo na kanilang ama
Tahimik at nakatungo lamang. Hindi makalapit sa kanila. Hindi makapagsalita. Ang lalaking dati ay puro sigaw, puro galit at puro inom, ngayon ay tila naubusan ng tapang. Lumapit si Enrico. "Pa!" tawag niya. Hindi tumingin si Mang Poldo. Nagpahid ito ng mata, pero hindi yun lingid sa anak. "Enrico, anak. Naghirap ka ng dahil sa akin. Lahat ng yon, ako ang may kasalanan, anak. Pa, hindi kita kayang tignan. Hindi ko kayang tagapin habang ako'y lasing at walang kwenta. Ikaw pala yung nagtataguyod sa mga kapatid mo. Anak, kahit hindi mo sabihin, alam kong nawalan ka ng kabataan ng dahil sa akin." Marahang hinawakan ni Enrico ang balikat ng ama. "Pa, hindi ko kailanman hinanap ang perpektong magulang. Ang gusto ko lang po ay pamilya. At kahit papaano, meron pa rin tayo nun ngayon." Doon na nga tuluyang napaiyak si Mang Poldo. Yumakap sa panganay na para bang bumagsak ang bigat na matagal na niyang dinadala o hindi pinapansin. Sa kabilang banda ng venue, si Tita Maribeth ay nakatayo na para bang isang estatwa. Hindi makagalaw, hindi makapagsalita. Sa unang pagkakataon, natahimik ang bibig nito. Na siyang tinaguro ang babaeng pinakamaingay. Lumapit siya kay Enrico. Enrico, iho, pasensya ka na kung... "Wala na pong problema, tita. Okay lang po yun." May hinaong sagot ng binata. Pero dumugtong siya. May lakas at tapang. "Pero sana po, sa susunod, huwag tayong mangusga dahil lamang sa itsura, o sa natapos, o sa hirap ng isang tao. Hindi natin alam kung ano ang pinagdaraanan nila sa ngayon." Walang nasabi si Tita Maribeth, tanging tango at pag-iyak lamang. Habang tumatagal ang gabi, nagsama-sama ang kanilang buong angkan. Mas totoo, mas tahimik, mas may respeto. At sa gitna nila, naroon si Enrico. Hindi dahil sa mayaman na siya. Hindi dahil sa siya ang may-ari ng sikat na kumpanya. Kung hindi dahil sa wakas, ay nakita na nila ang tunay na pagkatao ni Enrico. Hindi na ang pagkukulang nito. At doon natapos ang kwento ng tahimik na mandirigma, na minsan ay minaliit, ngunit ngayon ay nagniningning. Sa kwentong ito ay marami tayong mapupulot na aral. Isa na nga riyan, na hindi lahat ng walang diploma ay walang pangarap. At hindi lahat ng may narating ay kailangang ipagyabang. May mga taong tahimik lang, pero araw-araw na lumalaban. Para sa pamilya, para sa kinabukasan, at para sa sarili. At ang tunay na tagumpay, hindi ito nasusukat sa yabang, kung hindi sa kabutihang ginagawa kahit walang nakakakita. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento. Sana po ay nagustuhan nyo. Kayo mga kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hintayin ko ang inyong mga komento ha. Hanggang sa muli. Thank you so much and peace out.